May mga lihim sa kaibuturan ng lupa. May mga sumpa ipinasa sa laman at dugo. At may mga tao ipinanganak hindi para mabuhay, kundi para bantayan ang hangganan ng mabuti at masama. Ang pangalan ko ay Vincent. Ako ay 50 taong gulang sa taong ito. Ngunit ang kwentong ikukwento ko sa inyo nangyari 3 dekada na ang nakalilipas, isang kabanata ng aking buhay na itinago ko sa loob ng maraming taon. Ngayon lamang, naglakas loob akong banggitin ito muli. Noong taong iyon ako ay 25 taong gulang, nakatira sa Maynila, nagtatrabaho bilang isang trabahador, namumuhay ng simple, walang pinagkaiba sa milyon-milyong ibang lalaki. Ngunit sa loob lamang ng ilang buwan nagmula ako sa pagiging ordinaryong tao, tungo sa pagiging manugang ng isang pamilyang may madugong kasaysayan, at nasaksihan ng sarili kong mga mata ang mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng kahit anong librong medikal o siyentipiko. Nagsimula ang lahat sa isang paglalakbay sa isla ng Mindoro. Doon ko nakilala si Lolo Tonyo, ang lolo ni Dana, ang babaeng napilitan akong pakasalan dahil sa isang pagkakamali. Isang lalaking tinawag ng mga taga-nayon na albularyo, ang manggagamot, ngunit siya rin ang nagpalamig sa akin sa unang tingin. Mula nang tumuntong ako sa pantalan, alam ko hindi normal ang lugar na ito. Hindi dahil sa pagkakabukod o sa mga nakapaligid na kabundukan, ngunit dahil sa paraan ng pagtingin ng mga tao sa akin, na para bang magiging bahagi ako ng isang bagay mas malaki, mas madilim, at walang paraan upang bumalik. Hindi ko alam na ang dugo, kadiliman, at mga yapak sa gabi ay magiging bahagi ng aking buhay. Hindi ko rin alam na pumasok ako sa isang pamilya na hindi lamang nagpapanatili ng tradisyon, ngunit nagpapanatili din ng isang demonyong naninirahan sa amin. Ang kwentong sasabihin ko ay hindi para sa mahina ng puso. At kung sa tingin mo ay narinig mo na ang mga katakutan ng aswang, ihanda mo ang iyong sarili. Dahil ang nasaksihan ko ay mas totoo, mas malapit at mas masakit kaysa sa anumang maiisip mo. Hindi ko akalain na ang isang tila simpleng desisyon ay magpapabago sa aking buhay. Noong taong iyon ako ay 25 taong gulang, nagtatrabaho bilang isang factory worker sa isang pabrika malapit sa Tondo, Manila. Papasok sa trabaho sa umaga, babalik sa aking inuupahang silid sa gabi, kumakain ng mga nakakahon na tanghalian, nakikinig sa radyo. Napakasimple ng buhay na nasusukat ito sa sipol ng pagtatapos ng trabaho. Walang malaking adhikain. Umaasa lang para sa kapayapaan, sapat na upang mabuhay, pagkatapos ay unti-unting maging matatag, baka magpakasal sa ibang pagkakataon. Gayunpaman dinala ako ng tadhana sa isang babae, sa paraang walang gusto. Dana, matalik kong kaibigan simula noong una siyang lumipat sa inuupahang bahay kasama ang kanyang ina. Tumira kaming dalawa sa ibaba. Madalas kaming magkasama sa palengke, pinagsaluhan ang mga kaldero ng sabaw, mga kahon ng noodles. Hindi namin mahal ang isa't isa, ngunit kami ay malapit, sapat na malapit na sa isang maling gabi ay mababalik ang lahat. Buntis si Dana. At kahit na walang pag-ibig nagpasya pa rin akong magpakasal. Dahil sa responsibilidad, dahil sa kabaitan,
O baka dahil sa malabong pakiramdam na hindi ko siya kayang iwan mag-isa sa lahat ng darating. Inayos ang kasal. At ayon sa kaugalian ng pamilya ni Dana, kinailangan kong sumama sa aking ama sa kanyang bayan, isang liblib na isla sa lalawigan ng Mindoro, upang isagawa ang seremonyang pamamanhikan. The engagement witnessed Gila the family. Sumakay kami sa bangka sa maulap na umaga. Itinali ng tatay ko ang kanyang bag sa isang lubid. May hawak na tandang, isang regalong lumalabas, at ang kamay lamang ni Dana ang nahawakan ko ng mahigpit na parabang nakakapit ako sa huling bahagi ng kapayapaan. Mindoro maganda ngunit mapanglaw. Mga mapupulang kalsada, mga bahay na gawa sa kahoy, makakapal na kabubatan na tila ayaw na may maligaw. Walang signal ng telepono. Walang mga convenience store. Tahimik lang ang mga mata na nanonood sa amin mula sa mga balbula na natatakpan ng baging. At iyon ay noong nakilala ko siya. Lolo Tonyo. Ang lolo ni Dana sa ina. Ang lalaki ay tinawag na albularyo, ang manggagamot, ang shaman, ang manggagamot ng isla sa loob ng mga dekada. Payat ang lalaki, malalim ang mga mata, ang maputing buhok ay nababalot ng hangin ng dagat. Wala siyang sinabi nang makita niya ako, tumingin lang siya sa akin. Napakalalim ng tingin niya na para akong hinuhubaran. Hindi pa ako tinitignan ng ganyan. Hindi sa nakakainganyang tingin. Hindi man lang may banta. Ngunit ang hitsura ng isang taong may alam na hindi ko alam. Sinabi sa akin ni Dana, ganyan ang tingin ng kapatid mo sa lahat. Huwag kang mag-alala. Ngunit may isang bagay sa loob ko tumangging maniwala sa katiyakang iyon. Dahil mula sa sandaling tumuntong ako sa lumang bahay na yari sa kahoy sa mga stilts, kung saan ang amoy ng tuyong tabako, abo, at dugo ng manok ay nananatili sa hangin. Alam ko na, kakapasok ko pa lang sa isang lugar na hindi para sa mga tagalabas. At tama ako. Si Lolo Tonyo ay higit pa sa isang albularyo. Siya rin ang pinto tungo sa mundong hindi ko pinaniwala ang totoo. Isang mundo kung saan ang linya sa pagitan ng tao at demonyo ay pinaghihiwalay lamang ng isang patak ng dugo. Akala ko noon ang insecurity ay nagmumula lamang sa hindi natin naiintindihan. Pero nagkamali ako. Minsan ito ang nakikita natin ng ating mga mata na nakakadurog ng ating mga puso. Pagkatapos ng seremonyang ipamamanhikan, nanatili kami ni Dana sa bahay ng kanyang lolo sa loob ng ilang linggo upang maghanda para sa kasal. Noong mga araw na yon, nakita ko ang mga bagay na sana ay hindi ko nakita. Naalala ko isang hapon, bumuhos ang ulan, bumaha ang tubig sa mga hagdan ng bahay na tirang. Isang babaeng umiiyak, may dalang nilalagnat na bata, ang pumunta sa bahay ni Lolo Tonyo at humingi ng tulong. Hindi siya nagmamadali. Naglabas lang siya ng kutsilyo at isang maliit na itim na bote ng kahoy. Sa harap ko, marahan niyang pinutol ang palad ng bata. Naghulog ng ilang patak ng dugo sa bote. May binulong sa wikang hindi ko pa naririnig. Pagkatapos ay pinahid niya ang timpla sa noo ng bata. Tinanong ko si Dana, iyan ba ay gamot? Simpleng sagot niya, ito ay isang ritual. Ang dugo ay bahagi ng kaluluwa. Nang sumunod na mga gabi, nahirapan akong makatulog.
At nagsimula akong makapansin ng kakaibang ugali niya. Kapag tulog na ang lahat, naririnig ko ang mga yabag ng paa, magaan, panay na parang may naglalakad sa bahay. Ngunit sa tuwing bubuksan ko ang bintana sa labas ay puro hamog at umuugong na mga puno. Minsan, nasulyapan ko ang siwang ng pinto niya. Nakatayo doon si Lolo Tonyo sa harap ng maliit na altar. Hawak niya ang isang kutsilyo sa kanyang kamay, duguan ang dulo, sinisinghot-singhot niya ito, parang may sinusuri siya hindi tao. Nagsimula akong maramdaman. Nabubuhay ako sa isang malaking lihim. Isang bagay na napakaluma at lubhang mapanganib. Sabi ko kay Dana. Umiti lang siya ng mahina. Sabi niya, ganyan pinrotektahan ng lolo ko ang pamilya niya. Salamat doon, buhay pa kayo ni nanay. Pagkatapos ay inilahad niya ang kanyang pulso, isang lumang pulseras na gawa sa pulang sinulid na may maliit na snake charm sa gitna. Binigay niya ito sa amin noong bata pa kami. Sabi niya, kung iingatan natin ang anting-anting na ito, hindi tayo mamarkahan ng bagay na nakatira sa kabubatan. Napatingin ako bigla sa wrist ko, walang laman. Walang anting-anting. Walang proteksyon. Ako ay isang tagalabas. Isang hapon, habang tinutulungan kong magtanggal ng damo sa hardin, biglang tumakbo ang isang lalaki sa takot. Ang kanyang anak ay nalason pagkatapos pumunta sa kabubatan. Kalmadong tumayo si Lolo Tonyo, kumuha ng kutsilyong kahoy, isang bag ng asin at sinabing sundan ko siya. Iyon ang unang pagkakataon na nasaksihan ko siyang nangangaso para sa mga sakit, ngunit ito pala, ang kanyang kinakaharap ay hindi sakit. Ang isa pang batang lalaki, mga 16 na 17 taong gulang, ay may maputlang balat, mapupulang mga mata, at ang mga ugat sa kanyang mga kamay ay sobrang namamaga na parang sasabog na sila. Ngunit ang hindi ko maalis ang aking mga mata ay ang paraan ng pag-umol niya na parang hayop. Itinaas ang kanyang mga ngipin. Iniunat ang kanyang katawan. At tumalon kay Lolo Tonyo. Susugod na sana ako para pigilan siya, pero nandoon na siya. Isang saksak diretsyo sa leg. Bumulwak ang dugo sa dahon ng saging, matingkad na pula, mabaho at isang kakaiba. Nanginginig ang kanyang katawan. Nagkontrata ang kanyang mga paa. Ang kanyang mga kuko ay humahaba sa isang iglap, ang kanyang mga pangil ay humahaba din. Parang sirang pagbabago. Nakatayo lang si Lolo, tahimik na nanonood. Pagkatapos ay sinabi niya sa akin, "Hayanggaw. Wala pang isang linggo mula noong impeksyon. Kung hindi natin ito ititigil ngayong gabi, ang buong nayon ay mawawalan ng isang tao." Tumayo ako dun. Hindi nakakaintindi. Hindi tumatanggap. Hindi alam kung ano ang mas kakila-kilabot, ang batang lalaki na malapit ng maging demonyo o ang katotohanan na ang lolo mismo ng asawa ko ang pumatay sa kanya nang hindi kumukurap. Wala akong nasabi habang pauwi. Siya ay tahimik gaya ng dati. Ngunit mula sa araw na iyon, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa aking ulo, tulad ng kutsilyo na ginamit niya sa paghiwa ng dugo. Lolo Tonyo, doktor ba talaga siya? O kaya na ang bagay na pinatay mo ay umiiral din sa loob mo? Pagkatapos ng kamatayan ng batang lalaki, ang aking isip ay hindi mapahinga ng isang gabi. Bagamat hindi ko sinabi sa sinuman sa loob,
para akong isang palayok ng kumukulong tubig. Needed to understand better what Grandpa Dana called Nayanggaw. Nagsimula akong maglibot sa nayon na nagpapanggap na palakaibigan, nakikipag-usap sa mga matatanda, nagtatanong tungkol sa mga lumang kwento. At pagkatapos ay nagsimulang magsama-sama ang mga piraso. Si Nayanggaw ay hindi ipinanganak na halimaw. Dati silang tao. Ngunit kapag sila ay namarkahan ng dugo, nasugatan ng isang aswang, o binigyan ng pagsasali ng dugo, ang kanilang mga kaluluwa ay mabibiyak at magsisimulang magbago. Una ay dumating ang insomnia, abnormal na gana, pagkatapos ay isang labis na pananabik para sa dugo, mahabang ngipin, matutulis na mga kuko, at sa wakas, ang ego ng tao ay natunaw. Ngunit ang pinaka-nakakatakot ay sa ilang mga kaso, napanatili pa rin nila ang kanilang mga alaala. At nagtago sa gitna namin parang mga pamilyar na tao. Sa mga sumunod na araw, nagsimula akong mapansin kakaibang mga palatandaan sa sarili kong bahay. Isang umaga, may nakita akong 2 patay na manok sa likod ng kulungan, walang bakas ng kagat, ngunit puno ng dugo ang kanilang leeg. Ang mga manok ay hindi umiyak. Ang mga aso ay hindi tumahol. Walang nagnakaw sa kanila, isang malansang amoy lamang sa hangin. Sa gabi, nakarinig ako ng kakaibang tunog sa bubong, ang tunog ng mga yabag, napakagaan, napakabagal parang may gumagapang sa aming mga ulo. Sabi ko kay Dana. At sa unang pagkakataon natahimik siya ng matagal. Pagkatapos ay sinabi niya sa akin, minsan, noong siya ay maliit nakita niya ang kanyang lolo na nakaupong mag-isa sa likod bahay, hawak ang isang patay na manok sa kanyang kamay, at inilagay ang tuka nito sa kanyang bibig. Parang may sinisipsip siya. Nagpanik siya at sinabi sa kanyang ina. Ngunit sinabi lang ng kanyang ina. Nagsasagawa siya ng isang ritual upang makahanap ng bakas. Kung may tunay na aswang sa nayon, ang dugo ng manok ang magpapakita sa kanya. Kinaumagahan, habang kami ni Dana ay nasa palengke, isang babae ang biglang sumugod kay Lolo Tonyo may hawak na kutsilyo, sumisigaw. Isa kang demonyo! Pinatay mo ang anak ko! Natakot ang mga tao sa paligid. May mga nagtangkang pigilan siya, may mga tumakas. Itinaas lang ni Lolo ang kanyang mga kamay, hindi siya nanlaban. Ngunit nakita ko ang kanyang mga mata ay namumula, hindi dahil sa galit, ngunit dahil sa sinusubukang pigilan ang isang bagay na malapit ng sumabog. Nang gabing yon, tinawag niya ako sa balkonahe. Malamig ang ihip ng hangin. Matagal na walang sinabi. Tapos nagsimula na siyang magkwento. Nakagat ako. Matagal na. Pero hindi ako namatay. Hindi ako naging ganap na demonyo. Ako si Nayanggaw. Ngunit natuto akong kontrolin ang aking sarili. Sa pamamagitan ng mga anting-anting. Sa pamamagitan ng pagsasanay. Sa pamamagitan ng pagtanggi sa dugo ng tao. Kaya't narito ako upang hindi mahulog sa kanilang mga kamay ang huling linya ng ngayong ito. Napatingin ako sa kanya. Isang lalaki, isang maldita, isang manggagamot ng nayon, lahat sa isang matanda, pagod na katawan. Dapat natakot ako. Dapat tumakas na ako. Ngunit sa halip nakakita ako ng isang lalaki nakikipaglaban sa kanyang sarili, araw-araw. Ngunit pagkatapos ay nagsimula akong magtaka. Kung siya ay bahagi ng kadiliman, magiging matino pa ba ako upang malaman kung kailan siya nawawalan ng kontrol? At kapag dumating ang araw na yon, ano ang gagawin ko? Babalaan ang mga taga-nayon? Ibigay sa kanya? O mananatili akong tahimik at itatago ang sikreto sa kanya hanggang sa maubos kaming lahat? Noon ko naintindihan hindi ito tungkol sa kasal o isang biyahe pauwi.
Ito ay tungkol sa ang linya sa pagitan ng tao at ng halimaw na hindi kailanman naging malinaw. Malinaw kong naaalala ang gabing iyon. Ang buwan ay madilim, hindi kabilugan o humihina, na parang isang mata na nanonood mula sa langit. Mahimbing na nakatulog si Dana sa tabi ko. Sa labas, umihip ang hangin sa mga siwang ng pinto. Isang pusa ang yaw, ngunit hindi isang pusa. Isang bagay iba. Isang gutural na tunog, tulad ng isang tao na sinusubukang gayahin ang isang hayop. Napatalon ako, feeling ko may paparating. At hindi ako nagkamali. Paglabas ko pa lang ng bahay ay may nakita akong apoy. Sa gilid ng kakahuyan, kung saan hangganan ng maisan ang lumang sementeryo, may kumikislap na liwanag. At figures. 3 tao. Hindi. 3 mga bagay na mukhang tao. Isa sa kanila matangkad, kalbo, nakasuot ng kapot, ang napakaraming beses kong nakita sa paligid ng bahay. This time, hindi na siya nagtago. Nanguna siya. Naninil sila na parang mga ligaw na hayop. Matalas ang mga kuko, ang mga mata ay mamula-mula gaya ng mga uling. At sa gitna ng kabuluhan, lumabas si Lolo Tonyo. Hindi siya nagsalita. Idinikit lang niya ang kanyang kahoy na patpat sa lupa, naglabas ng isang dakot ng itim na pulbos mula sa kanyang bag ng tela, at ikinalat ito sa isang bilog sa paligid ng bahay. Naririnig ko siyang umaawit hindi Tagalog, hindi Latin kundi isang sinaunang wika, umuungol na parang ahas na bumubulong sa gabi. Ang kalbong lalaki ay umungal at sinisingil sa anting-anting. Ngunit huminto siya na parang nakaharang sa hindi nakikitang pader. Siya ay napaungol, sumirit at umikot pabalik. Hindi na hinintay ni Lolo Tonyo na magkalapit sila. Bumunot siya ng isang hubog na kutsilyo, ang uri na ginagamit sa pagputol ng mga sakripisyo ng dugo. Tapos nilaslas niya ang palad niya. Tumulo ang dugo sa lupa at kumikinang ang anting-anting. Wala pa akong nakitang kakaiba. Ang isa pang aswang, mas maliit ngunit napakabilis, ay sumugod sa likurang bintana. Umikot si Lolo Tonyo, naghagis ng isang dakot ng abo sa mga mata nito, at nilaslas ito mula leeg hanggang balikat. Umalinggaw ang mga hiyawan, tumalsik ang dugo, ngunit hindi pulang dugo, ngunit itim, makapal, umuusok na dugo. Nagpatuloy si Vincent, ang kanyang boses ay nabulunan, puno ng damdamin. Hindi ko na alam kung ano ang nasasaksihan ko. Isang lalaki o isang halimaw. Lolo Tonyo, sa sandaling iyon, hindi na ang mahinang matanda o ang tahimik na manggagamot. Nakipaglaban siya tulad ng isang hayop na pinagpala o isinumpa. Bawat laslas, bawat spell ay tila hinango sa sarili niyang dugo at buto. Hindi siya lumaban para mabuhay kundi para protektahan. Natapos ang laban nang tumakbo palayo ang kalbong lalaki, paltos ang likod ng substance na ibinato niya. Nahulaan ko na ito ay pinaghalong bawang, rock salt at isang bagay na ayaw kong malaman. Bumagsak si Lolo Tonyo. Nabasa ng dugo ang sando, napunit ang kaliwang balikat. Nagmadali akong tulungan siya. Nakapikit ang kanyang mga mata, ngunit bumubulong pa rin ang kanyang bibig. Huwag mo akong hayaang matulog ng mahimbing. Kailangan kong gumising Niyubyug ko siya. Lolo, huwag mong ipikit ang iyong mga mata. Ihahatid na kita. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata sa unang pagkakataon ay nakita ko sa kanila isang mahinang berdeng ilaw, hindi tao. Tinulungan ko siya papasok ng bahay.
Sigaw ni Dana. Nanginginig ang kanyang ina habang nagbubuhos ng tubig. Nakahiga siya sa banig, nakapikit, ngunit gumagalaw pa rin ang bibig. Tapos tinawag niya ako papalapit. Vincent ni. Kung isang araw mawalan ako ng kontrol. Kung hindi na ako dapat ikaw ang wawakasan ko. Tumayo ako. Naninikip ang lalamunan ko. Ngayon lang ako nakasaksi ng isang bayani at isang demonyo sa parehong katawan. At alam ko sa madaling panahon, kailangan kong pumili, protektahan siya o protektahan ang iba pa sa amin. 3 araw pagkatapos ng madugong labanang iyon, nagsilang si Dana ng isang malusog na sanggol na lalaki. Umiiyak ng malakas. Puno ng buhay. Naramdaman ng buong pamilya ang isang bigat na naalis sa kanilang mga balikat, na para bang ang kadiliman na tumakip sa amin ay iniwan ang aming mga buhay na may dugo. Mahina pa rin si Lolo Tonyo. Pero humiti pa rin siya sa apo. Ang nanginginig niyang kamay ay dumampi sa pisngi ng sanggol. Tapos nakatulog siya. Akala ko tapos na ang lahat. Kinaumagahan nawala siya. Wala ni isang note. Wala siyang dala. Walang bakas ng paa. Walang nakakita sa kanya na lumabas ng bahay. Hinanap namin kung saan-saan, sa gilid ng kagubatan, sa batis, sa lumang sementeryo, sa burol sa likod ng nayon kung saan siya dati ay tahimik na nakaupo. Ngunit ang natitira na lang ay ang hangin. Umiyak ang ina ni Dana hanggang sa wala na siyang luha. Hinawakan ni Dana ang kanyang sanggol, tahimik. Ako nakatayo lang. Nakatingin sa kagubatan. Ang pakiramdam na iyon, hindi na malayo na siya, ngunit iyon nasa isang lugar pa rin siya. Mas malapit sa inaakala ko. Ang mga alingaungaw ay nagsimulang kumalat sa nayon. Siya ay kinuha ng aswang. Hindi nagpakamatay siya. Ayaw niyang magpatuloy ang sumpa. Wala kang alam. Naging demonyo siya. Ngayon nakatira siya sa kagubatan, naghihintay sa susunod na kabilugan ng buwan. Walang nakakaalam ng katotohanan. At walang may lakas ng loob na alamin. Noong huling gabi bago kami umalis ni Dana sa isla nang ang lahat ay tulog na. Nakarinig ako ng napakagaan na yabag sa bubong. Mabagal. Tumpak. Parang may naglalakad sa itaas ng kwarto namin. Hindi ako naglakas loob na buksan ang pinto. Nakahiga lang ako. Nakikinig at malinaw na nararamdaman isang tingin mula sa malayo. Mula sa malalim na kabubatan. Diretsong nakatutok sa akin. Hinawakan ko ang baby ko. Pinagmasdan siyang mahimbing na natutulog. Pagkatapos ay tumingin kay Dana, suot pa rin ang lumang charm bracelet na iniwan sa akin ng aking lolo. At ako wala pa rin. Walang alindog. Walang proteksyon. Basta katahimikan. At ang tanong na hindi ko masagot sa loob ng maraming taon. Mayroon bang sa nayon na ito may ibang tao nagtatago ng dugong yanggaw? Umalis na ba si Lolo Tonyo o nagtatago ba siya, naghihintay sa araw na mawalan siya ng kontrol? At ang pinakakinatatakutan ko ay hindi na siya nawala. Ngunit kung isang araw sisimulan ko ring marinig ang tawag mula sa aking dugo. Ano sa tingin mo? Ano ang gagawin mo kung ang taong pinakamamahal mo, siya rin ang may hawak ng sumpa sa loob mo? Patatawarin mo ba? O tapusin ito bago ito kumalat? Ang pangalan ko ay Vincent. At kung marinig mo ang kwentong ito hanggang sa huli,
Pagkatapos ay tandaan ito. Hindi lahat ng kadiliman ay nagmumula sa kabubatan. Ang ilan nagsisimula mismo sa sarili mong pamilya. May mga sikreto na dapat ilibing kasama ng taong nagdadala nito.